Si Zoe tumawag kay Carlos. Nasabi sa akin ni Annalyn na problematic daw si Zoe. Tsaka nakikita pa rin daw niya yung lolo niya. Kaya siguro, kailangan niya na makakausap. Eh, bakit si Carlos ang tatawagan niya? Hindi naman sila magkaano-ano ah. Bakit? Close ba sila ng Doc Carlos? Dami-dami tatawagan. Si Doc Carlos pa talaga? Kasi baka hindi na makausap ng matino yung nanay niya. Tapos, alam naman natin, si RJ, problematic. Hindi rin niya malapitan si Ma'am Giselle kasi alam din naman natin na mainit yung dugo ni Ma'am Giselle sa kanya, hindi ba? Ang kailangan ni Zoe, isang magulang na gagabay sa kanya. Kaya siguro naisip niya si Carlos kasi magkaibigan si Carlos at si RJ, hindi ba? Pero alam mo, no, kawawa din yung Zoe. Kasi di ba yung nanay nun, bad influence na, pabaya pa. Siguro kung iba ang nanay ni Zoe, baka walang sungay yung batang yun. Correct. Lynette, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto mong papuntahin dito si Zoe? Naku ha, Paskong Pasko. Hindi ko pinangarap makipagbardagulan. Kung pwede po sana, kalimutan na po natin yung mga nangyari noon. Ang importante, matulungan po natin si Zoe. Malay niyo po, malaman pa natin yung totoong dahilan kung bakit nakikita pa rin na yung lolo niya. Ate, bibingka at puto bumbong. Naalala mo nung bata tayo, paborito mo yan. Pero kahit na paborito mo yan, palagi mo pa rin binibigay sa akin. Takaw mo kasi. Lagi mong hinihingi yung pagkain ko. Lagi ko naman binibigay. Kasi, kapatid kita. Ate mo ako. Ate, ayaw ni Papa na nag-aaway tayo. Forever since na nangyari ito kay Papa, bangayan lang tayo ng bangayan. This tragedy has brought out the worst in us. And I'm really sorry, Ate. I should have been more understanding. Hindi ka nga dito. Umupo ka dito. Oh, Beng. Gusto ko din mag-sorry sa'yo. I should have been more patient, more calm, more supportive. Sorry kung ayaw kong tigilan si Moira at Zoe. Alam mo, tama ka nga. Siguro lagi lang ako naghahanap ng masisisi. When truth is, I only have myself to blame. Kung merong dapat sisihin dito, Ate, ako dapat yun. Ako yun. Hindi, Ate. Ako yun. Ako yun, Obeng. Ate, pati ba naman ito pag-aawayan pa natin? I'm really sorry, Ate. And I will always be here for you. Lalo na ngayon na may pinagdadaanan ka sa anak mo.
Swerte kaya ni Justin na ikaw ang mami niya. Ako din, Obeng. Sorry sa lahat-lahat ng kasalanan ko sa'yo. Maraming salamat for always being here for me. And me, I'll be here for you. Halika, tikman na natin to. Habang mainit ka. Pag ito hindi masarap, ha? Gusto kang papuntahin dito ni Lynette. Baka masabi mo yung sikreto natin. Ano bang nangyayari sa'yo? Giselle, how was your meeting with Giselle? Nabigay mo na ba yung regalo mo sa kanya? Yes, Dad. Bakit parang malungkot ka? Huwag mo sabihin lumalambot na ang puso mo kay Giselle. Of course not. Anyway, tumawag nga pala sa akin si Froilan. Pinapapunta tayo bukas sa office ng lawyer na lolo mo. Okay. Sa'yo na lang. Talaga bang pipilitin mo pang pumunta rito si Zoe? Nag-aalala lang po ako sa kanya kasi kasama po niya si Moira. Lynette, pwede ka namang mag-alala kay Zoe, pero wag naman yung sagad na sagad. Alalahanin mo, may sungay ang si Zoe. Wala akong pakialam sa pera ni Lolo, okay? Zoe, that is the only thing that matters! Ikaw pala yung ipinamigay ni Giselle. Pero teka, kasama din ba siya sa last will and testament? To my granddaughter, Annalyn Santos, I hereby bequeath to you my residential property with the 2 adjacent lots situated in Mandaue City and the sum of 10 million pesos. Teka, anak sa labas lang yan eh. Actually po, hindi na po pinasasama ni Sir Pepe si Miss Zoe Tanyag sa last will and testament niya.